Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita na siguradong makakaapekto sa marami sa atin bilang mga Pi Network holders at saka pioneers. Bumagsak po kasi ng 17% ang presyo ni Pi Coin or Pi Token kamakailan lamang. At sa gitna ng pagbaba ng kanyang value ay may bago na namang diskarte ang Pi Core team. Ngayon ay lumihis na po sila papunta sa mundo ng gaming. Pero bakit nga ba? Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung ano po ang bagong plano ng Pi Network. Bakit po ito nakatuon ngayon sa gaming? Ano ang layunin nito? At syempre, ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita dito ay ang Crypto Slate. Yan. Ngayon ay bakit nga ba gaming ang napili ng Pi Network para muling buhayin ang kanyang ecosystem? Yan. Nito pong nakalipas na May 30 ay inihayag ng Pi Core team na ang susunod nilang hakbang para muling pasiglahin ang ecosystem ni Pi ay ang paggamit ng interactive entertainment o mas kilala natin lahat bilang gaming. Ayon sa kanila, ang layunin ay mapalakas ang engagement ng mga users, makalikha ng bagong gamit sa kanilang native token at mapalawak ang paggamit ng Pi app infrastructure. Sa madaling salita, gusto nilang mas dumami ang rason ng mga tao para bumalik at gamitin si Pi itong si Pi Network araw-araw. Isa po sa mga pangunahing halimbawa nito ay ang launching ng bagong game na tinatawag po na Fruity Pi. Ayan, Fruity Pi. Ano nga ba ang Fruity Pi at paano po ito makakatulong sa ecosystem ni Pi Network? Si Fruity Pi ay isang simpleng larong pinagsasama ang mga prutas, parang merge game na kung saan ay kailangan mong pagsamahin ang mga kaparehong prutas para lumikha ng mas malaki at mas bihirang mga prutas. Pero may twist, kailangan mong iwasan ang overflow dahil kapag napuno ang bin mo, tapos na ang laro. Ang Fruity Pi ay live na po ngayon sa Pi browser. Ibig sabihin ay kahit sino po na may Pi account ay pwedeng subukan na laruin ito. Pero higit po sa kasiyahan, may malalim na dahilan kung bakit ginawa ito ng Pi Core team. Gusto po nilang ipakita na pwedeng mag-develop ng games gamit ang Pi Wallet, Pi Ads Network at syempre ang Pi Token. Kaya kung ikaw po ay isang developer, pwede mong gamitin ang mga tools na ito para gumawa ng sarili mong app o laro sa loob ng Pi ecosystem. Ngayon ay ano po ang Pi Network Ventures at paano po ito suportado ng gaming push? Ayan. Nitong April ay inannounce rin ng Pi team ang pagbuo ng Pi Network Ventures. Isang $100 million fund na nakalaan para suportahan ang mga startup projects na mag-i-integrate kay Pi Token sa mga totoong application sa mundo. Ang mga grants mula sa pondo na ito ay ibinibigay in the form of Pi Tokens at galing po ito sa 10% ng Ecosystem Development Reserve. Kaya kung isa ka pong developer na may magandang ideya at makikitang maraming tao ang gumagamit nito, pwede kang humingi ng suporta mula sa pondo na ito. Ang layunin po nito ay magkaroon ng mas maraming apps na may tunay na gamit. Hindi lang puro mining o passive holding ng Pi. Mas gusto po nila ngayon ang mga aktibong gamit na magdadala ng traction sa kanilang ecosystem. Ngayon is anong iba pang mga bagong app ang inilaunch dito sa Pi Mainnet? Bukod po sa Fruity Pi, nagdagdag rin si Pi ng 5 mga bagong app sa kanilang mainnet ecosystem interface at kabilang po dito ang isang snake theme arcade game.
mga shopping platforms at ilang apps na nakatuon sa token-related information. Ang lahat ng ito ay pumasa sa bagong standards ni Pi pagdating po sa functionality, utility at saka compliance. Ibig sabihin ay mas mataas na ang kalidad ng mga apps na tinatanggap nila ngayon sa ecosystem. Makikita natin dito na unti-unting lumalawak ang real world use cases, ni Pi kahit na bumaba ang presyo ng token. Ang development po ay tuloy-tuloy kung saan ay isang positibong indikasyon para sa long-term vision ng project. Ngayon is may mga kontrobersiya ba sa likod ng lahat ng ito? Kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, may mga issue pa rin. Nitong mga nakaraang buwan, maraming Pi community members ang nagpahayag ng pagdududa sa transparency ng project. May mga nagsasabi na ang Pi Core team ay posibleng ginagamit lang ang mga malalaking event gaya ng Consensus 2025 para mag-hype at pataasin ang value ni Pi na posibleng sinasamantala para magbenta ng kanilang mga holdings sa mataas na presyo. Dahil dito, naapektuhan ang market sentiment at tulad nga ng nabanggit kanina ay bumagsak po siya ng 17%. Bumagsak po ng 17% ang presyo ni Pi token. Pero kung pagtitignan natin sa kabuuan, tila sinusubukan po ng Pi Core team na kontrolin ang negativity sa pamamagitan ng mas maraming development lalo na sa gaming at saka apps. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Una sa lahat ay maraming Pinoy ang pioneers dito kay Pi Network. Mula pa noong mobile mining stage, nakisabay na tayo sa hype. Pero marami rin ang nagtatanong hanggang ngayon, kailan ba ito magiging tunay na asset na may value, may tunay na value sa market? Ang pag-shift po ni Pi papunta sa gaming at app development ay pwedeng magbukas ng bagong oportunidad para sa mga local developers, gamers at entrepreneurs dito sa Pilipinas. Maring makakita po tayo ng Pinoy-made games gamit si Pi. Pwede rin tayong magbenta o bumili ng digital goods gamit si Pi. At kung pala rin, maaring tumaas muli ang demand at saka value nito. Pero kung holder ka lang at wala kang planong maging developer o gamer, ang epekto nito sa iyo ay magiging indirect lamang. Ang tanong na lang ay gaano po kabilis ang development at kailan ito magiging globally available. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, maganda ang intensyon ng Pi Core team. Ang gaming ay isang napaka-powerful na tool para i-engage ang mga users, lalo na sa panahon ngayon kung saan mas maraming tao ang mas gamay ang mobile at saka casual gaming. Pero dapat maging malinaw din ang direksyon at transparency ng project. Hindi pwedeng puro apps lang habang hindi pa rin na ilalabas sa open market. Yan ang Pi coin. Yan, hindi pa na ilalabas lahat. Yan. Kailangan din nating makita ang tunay na economic utility, hindi lang proof of concept. Maganda ito kung ito'y hakbang papunta sa totoong adoption. Pero kung panghila lang ito ng pansin para pagtakpan ang pagbaba ng presyo, baka magdulot lang ito ng mas malaking disappointment sa community. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.